Okay mga paps, kumusta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako magpalit ng radiator hose nitong Nissan Sentra, okay? Ganito mga paps, itong Nissan na to kasi medyo hindi ko to nagagamit, iba na yung gumagamit, kamag-anak namin. Ngayon, nakita nyo naman kung gaano kadumi. Madumi yan mga paps, sobrang dumi yan. Ngayon, kaya ko ayusin to, palitan to ng radiator hose kasi ito siya. Yan. Ito, tagal na to eh. Yan. So hindi pa yan napapalitan, kailangan ko ng palitan yan. Ngayon, bukod sa pagpapalit ng hose niyan, ikukulay flashing ko to kasi green yung nilagay ko dito pero ngayon hindi na kulay green yan. Tingnan nyo. Yan. Halos distilled water na lang. Yan. Distilled water yan. Saka ito, di ako kakamali, 3 years ago yata, in-overhaul ko to. Okay naman iba, pero kaya siya nagbabawas ng coolant kasi ito hindi na kinakaya. Yan. Ngayon, maganda talaga pag ganitong sitwasyon, palit na yan. Since hindi mo priority nung ng kamag-anak namin to, so yun ang gagawin ko ulit. Ito, i-steel epoxy ko na lang tong part na to. So pero mas maganda rito, tawag dito, palit talaga yan, palit buo yan. Kasi sulit ito, matagal na to eh. Hindi lang nila ma-priority eh. Pero ito, gagawa ko una ng paraan. Ito nga pala yung hose na gagamitin ko. Kapalit ko dito, ito, yung yan. Long life coolant na Pro 99. Ito hindi naman kasi to ganun kamahalan tulad nung yung Toyota Super Long Life Coolant. Pero kasi etong kulay pink kasi kahit paano mas matagal to kumpara dun sa regular coolant na green. Okay, isa pang matagalan talaga yung kulay pink. Yan. So long life coolant. Yung gagamitin ko. Okay, budget meal naman tong to coolant to, pero ayos lang, wala namang problema yan. Kasi yung distilled water, ito yung distilled water yan. Okay, so pang-flash ko. Ito, yan, nakita nyo. Diyan yung drain. Yan, nakita nyo to. So ito siya. Lagay na lang kayo ng salalayan dyan. Sabi yung dumi. Nakita nyo. Buksan ko yung cup para lumakas yung niya. So yan, medyo na yan. Tapos na yan. Ngayon susunod ko ito. Yan, gupin ko lang yan. Grabe. Sobrang dumi na. Kita nyo. So ang next ko, tatanggalin ko na yung upper radiator hose. Grabe, kalawang na to. Grabe. So ayan mga paps, ito ilalagay ko na to. Yan, ito yung bagong hose. Yan. So yan siya. Yan. So dito naman tayo. Yan. Pasok muna natin to. Yan. Tapos shoot ko na tong hose. Nakabit ko na yung hose. Bali, ito yung luma. Ayan, kita nyo naman. Ngayon, ito, gagawin ko uli ng paraan. So, ito, yung leak nito, dito banda. Kasi nung chinek ko to, yung tulo dito nang gagaling eh. Dito sa part to, parang bumababa dito. So, didikit ko na yung mga babas. So ayan mga paps, antayin ko lang ng mga 5 to 10 minutes para matuyo yan. Mas maganda, mas matagal, mga 15 minutes. Pag natuyo na yan, lalagay na ako ng distilled water dito. Ipa-flush ko na yan. Ngayon, konting tip lang mga paps. Ito, mura lang naman to. Siguro mga 100 yata o 80 pesos. Palagi kayo magdadala nito mga paps. Kasi etong steel epoxy, may posibilidad na makatulong to pag nagkaroon kayo ng mga emergency tulad ng ganito. Diba, sa biyahe kayo, tapos pumutok tong upper part ng radiator.
ito pwede nyo gagamit to mga paps. Nakaka 15 minutes na ako. Ayan, okay na to. Ngayon, gawin nyo, isarado nyo na yung pinaka drain plug sa radiator sa baba. Kasi ito, sasalinan ko na to ng distilled water. Salinan natin yan. Ngayon, ito, salinan ko rin to. Salinan ko na yan ng distilled water. Ngayon, hayaan ko lang naka-open yung radiator cap. Papaandarin ko na yung makina para kahit paano mag-circulate yung yung distilled water. So ayan mga paps, nakaka 15 minutes na ako, pinatay ko na yung makina. Ngayon gagawin ko, i-drain ko na yung yung distilled water niyan. Nag-drain na yan, antayin ko uling maubos yung distilled water. Tapos, habang nag-drain yan, hihigupin ko ulit ito. Ito kasi, iba na kulay iba kulay. Wala So ayan mga paps, na-drain ko na yung distilled water niya. Ngayon, sasarado ko yung drain plug, tapos sasalinan ko ulit ng distilled water yan. So ayan, tapos ko na masalinan to ng distilled water. Ngayon, papanda rin ko lang yung makina. So ayan mga paps, nakaka 15 minutes na ako. Papatayin ko na yung makina. So ayan, ang gagawin ko ngayon, i-drain ko ulit yan. Nasarado ko na yung drain plug. Ngayon, para sa akin okay na yung flashing na to. Ang gagawin ko ngayon, sasalinan ko to ng coolant. Ito, saka yung reserve. Okay. So ayan, puno na siya. Ito, ikakabit ko ulit. At tinanggal ko muna to pansamantala. So, lalagyan ko rin yung yung reserve. So, ayan mga paps, nasalina ko na yun ng coolant. Ngayon gagawin ko, papaandarin ko na yung yung makina. I-double check nyo rin pala kung may leak dun sa may drain plug mga paps. So ayan, maandar na yung makina. Ngayon tayo lang ako ng mga 15 minutes para mag-circulate yung coolant. Tapos kapag nag-circulate na yung coolant niyan, kapag may mga bula-bula, i-bleed ko lang yan. So yung paraan ng pag-bleed ko rito, basic muna mga paps, hindi na doon sa may bleeder. Dito, ganun-ganun, pipisil-pisilin ko lang yan. So ayan mga paps, tapos ko na itong ma-bleed. Ngayon, all goods na yan. Chinek ko na rin yung time dyan, wala namang problema. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na magpapalit kayo ng upper radiator hose para sa Nissan Sentra. Okay? Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.